ng x minus x cube over, hindi. Meron tayong limit ng x minus x cube over x squared minus 2x as x approaches to 2. So, pag dinirect sub natin siya, pinalag natin yung 2 sa variable x, magiging 8 minus 8 to, diba? Kasi ang 2 cube is 8. So, 0 na yung numerator. While yung denominator natin, meron tayong 2 squared which is 4. Minus 2 times 2 is 4. So, 4 minus 4 is 0 din. So, magiging 0 over 0. So, sabi nga natin, kung 0 over 0 siya, magiging indeterminate. So, in this case, pwede natin kunin yung first derivative ng numerator or denominator natin. So, mag-L'Hopital's rule tayo. So, kunin lang yung first derivative. So, magkakaroon tayo ng derivative ng 8, which is ano? Ano bang derivative ng 8? Constant. So, magiging 0, di ba? Minus etong ano natin, x cube, negative x cube. Pag dinifferentiate mo siya, anong kakalabasan nun? So, power rule, multiply lang natin dito. So, magiging negative 3x. Then, bawasan natin yung exponent ng 1 sa magiging squared. Over yung denominator naman natin. So, meron tayong x squared. Pag dinifferentiate natin to, magkakaroon tayo ng 2x. Then, minus, ito naman, derivative ng 2x or negative 2x natin is negative 2. So, ngayon, pag sinimplify natin to, magkakaroon tayo ng negative 3x squared over 2x minus 2. Then, pwede na natin i-plug yung to doon, guys, sa variable x natin. So, magkakaroon tayo ng negative 3 times yung 2 squared over 2 times 2 minus 2. So, magkakaroon ka dito ng negative 3 times 4 kasi 2 squared is 4 over 4 minus 2. So, magkakaroon tayo ng negative 12 over 2 which is magiging negative 6. Ito yung magiging sagot mo. Tama? Tama. Pero pwede ito guys, factoring. Kasi ito, sum of, difference of 2 cubes to. Other method nito is factoring. Sabi ko nga sa'yo, bago ka gumamit nito, kailangan mo siya i-factor muna. Pero if ever, nagmamadali kayo, di mag-L'Hopital's rule ka na lang. Kasi indeterminate na nga siya kung tinuro na to. Pero kung hindi pa, di factor mo siya. Pero kung hindi pa to tinuro guys, mag-left hand side ka dyan tsaka right hand side. Pero factoring, pwede yan. So, kung familiar ka sa difference of cubes, ito difference of cubes to Yung format mo, kunyari meron kang a cube, bumiyok pa. Meron kang a cube minus b cube. So, 2 cubes difference. So, yung factored form nito is kunin mo lang yung square root ng a mo tsaka ng cube root ng a tsaka b mo. So, minus pa rin siya. Then, yung other factors nito is squared mo lang yung a, multiply mo lang yung ab mo, tapos squared mo yung b mo. So, pag minus, puro plus na to. So, squared, multiply, squared mo yung b. Kapag naman sum of 2 cubes, a plus b yun. Tapos, same na ito, pero minus tong ab mo. Ito yung sum of 2 cubes. Ito naman, difference of 2 cubes. So, ito napapansin mo dito, 2 cubes to difference. Cube root ng 8. So, galagay natin dito para maintindihan. So, magkakaroon tayo ng given natin na ito, di ba? Yung 8 minus x cube. So, let's say, yung ginamit natin na a doon is yung cube root ng 8 is 2. Then, yung b natin, cube root ng x cube is x. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. Magkakaroon tayo ng a minus b. So, lalagay mo dito yung 2 minus x. Then, square mo yung 2. So, di ba yung 2 squares magiging 4. Then, plus 2 times x is 2x. Then, square mo yung x, magiging x squared. Then, all over. Etong part naman na to is pwede may factor out yung x.
So, kapag pinactor out natin yung x, magkakaroon tayo ng x times x minus 2. Diba? So, ngayon, para hindi mo siya makakancel dito, so anong gagawin na para makancel yun? Kasi kailangan may makancel yun eh. Pero pwede mo ito i-cancel pag nag-multiply ka ng negative 1. Mag-manipulate ka na. So, pag nag-times ka dyan ng negative 1, mababago na to. Magiging negative x plus 2 siya. Kasi yung ang 2 minus x guys, hindi siya equal sa x minus 2. So, para maging equal yan, mag-multiply ka ng negative sa labas. Or dito ka mag-multiply ng negative. Pwede naman kahit saan. Naintindihan yung sinasabi ko? Hoy, tulog na kayo? Hindi naman nagigets. Hindi mo naman gets eh. Nyari gets eh, no? Depende kung yung hindi. Pag indeterminate mo lang naman yung magagamit. Pag hindi siya indeterminate, tsaka kung one side lang, depende kung ano yung given. Pero mostly pag indeterminate lang. O, pwede rin yung ganyan guys na mag left hand side ka tsaka right hand. Ayun talaga yung tinuturo actually pag may calcio ha. Ayun yung pinaka safe na gagawin. Oo. Pero eto, anong gagawin na natin dito? Bukas na lang. So pag nag-multiply tayo ng negative 1, eto guys, pag nag-times tayo ng negative 1, anong kakalabasan nito? Magiging 2 minus x tapos 4 plus 2x plus x squared all over eto magiging x times negative x plus 2. Pares ba yun? Multiply na negative 1 dito. Wait lang, iniisip ko siya eh. Tama, negative. Tama ba yun? Negative x times negative x squared. Ayan, tama. Oo. Dapat maging pares pa rin nito guys. Pag nag-multiply ka. Ito kasi maka-cancel na to. Naintindihan mo? Tingnan mo to, pag dinistribute mo to, yung negative 1 sa x, magiging negative x siya. Tapos etong negative 1 dito, magiging negative x plus na to. So, pag dinistribute mo naman tong negative x times negative x, magiging magiging x squared pa rin siya. Kasi di ba ang negative times negative is positive, and yung x times 6x squared. Then yung negative x times 2 mo is magiging negative 2x. O x times negative 2 dito is negative 2x din. So, ito pares na to actually. Kasi ang 2 minus x guys is equal sa negative x plus 2. Bakit? Kasi kung mapapansin mo dito, yung 2 mo is positive. And positive din siya dito. Katabi niya yung plus eh. Tapos yung negative x mo, negative din siya dito sa kabila. So, equal lang sila. So, in this case, pwede na natin ito makancel. Then, yung matitira is yung 4 plus 2x plus x squared over yung negative x. Then, pwede mo na i-plug yung 2 natin na limit. Yan. So, magkakaroon tayo ng 4 plus 2 times 2 plus 2 squared all over negative 2. So, magkakaroon tayo ng 4 plus 4 plus 4 over negative 2. Then, magiging 12 over negative 2 which is negative 6. So, pares lang siya na ito. So, ibig sabihin guys, ito, kailangan mag-manipulate. Kaya nga sabi ko, hanggat kaya nyo mag-factor, gagawin nyo kaysa mag-L'Hopital's rule. Pero ito yung pinakamadali kapag indeterminate. Tapos yung isang method naman nito, yung sinasabi nyo na left hand side, tsaka right hand side naman. Ito kasi yung pinaka-safe na gawin kapag may given. So, di ba meron kang limit na 2. And dito siya galing. So, pag gumamit ka ng left hand side, kailangan mo ng value ng ipa-plug mo sa x na approaching sa 2. Dito.
Kung gets mo na siya kahit hindi mo siya isa-isahin, pwede yun. Pero para sa mga hindi nakakaalam guys, ganito siya gagawin. So yung nasa left ng 2 mo, di ba 1? Dahil nasa right mo 3. Tama? Sa number line. So ngayon, kapag nag-start tayo sa 1, sa left natin, approaching tayo ng 2, may lalabas dyan na value sa calculator mo pag pinlag mo siya dito. So kunyari, 8 minus 1, magiging 7. Over 1 minus 2, magiging negative 2, negative 1. So, 7 over negative 1 is negative 7. So, magiging negative 7 to dapat. Then, lapit ka dito. So, pwede siyang, anong index mo na ilalagay na number pag pinalahati mo yung 1 papuntang 2? Anong number? Yung nasa pagitan ni 1 tsaka 2. Diyan lang. So, magiging 1.5. That's correct. So, lapit ka ulit. May lalabas na dyan na number. Pag pinlag mo yun doon. Pero wala. Hindi ko lalagay sa calcu. Pero pwede may calcu guys. Tapos, lalapit ka ulit dito. So, ano yung lalagay mo na number nyo next? Pag lumapit ka sa, sa 2. 1 and 1.75, di ba? Oh, palapit ng palapit. Tapos, gawin mo siyang 1.99. Oo, tapos dagdagan mo pa ulit. Tapos may lalabas na dyan na 4. Negative 6 pala, I mean. So, approaching siya sa negative 6. Then, kapag sa right hand side ka naman, ganun din gagawin mo. So, kaling ka sa 3. So, pag nag-plug tayo dito ng 3, magkakaroon ka ng 8 minus 27. 8 minus 27, ilan yan? Ilan yan? 27, 8, 19. 19 na, negative 19. Negative 19, tas eto, meron tayo ditong 9 minus 6, 3. So, magiging negative 19 over, ang sabi ko dito? Basta yun, may lalabas na number. Nakalimutan ko na. May lalabas na number. Then, lapit ka dito, hatiin mo to. So, magiging, anong next na ilalagay mong number? Sa pagitan ni 2 tsaka ni 3. Ba't 3.5? Hindi siya 3.5. Ang 3.5 nandito sa likod ni 3. Diba ito yung 3.5? Papunta mo 4. O dapat 2.5. O diba nakakalito? Nakakalito nga ito eh. Pero pag guys, gawa ka number line para di ka malito. Nakakalito talaga to actually. Legit yan. Pero pag right hand side, dapat na-gets nyo na papunta tayo ng 2. So, punta ka ulit dito. Gawin mo siyang 2.25. Then, lapit ka ulit. Gawin mo siyang 2.01. Ang blurred. Tapos, gawin mo siyang 2.0001 and so on and so forth. Then, lalabas na dyan is negative 6. Bakit negative 6? Eh, kasi sunod na natin siya as negative 6. Diba? Ganun siya ginagawa. Gets?